So ayun, mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Kung saan man po kayo ngayon, mga kababayan. So ngayon po mga kababayan ay meron lang po tayong reaksyonan na kung saan itong isa sa mga binugaw, no? Isa sa sabihin natin pokpok, no? Nagsasalita patungkol nga daw kung ano daw ang kalakaran, ano daw ang proseso ah na ginagawa nila doon patungkol kay Pulong at sa mga kaibigan nitong Chinese. So ito po, pakinggan po natin. Wala akong pakialam sa mga babae, papatayin ko sila lahat. Noong February 22, pumunta ako doon sa Woodridge sa bahay nila Charlie Tan. Dumating ako doon mga 12. Tapos pagdating ko doon, nabutan ko si Pulong Duterte, Charlie Tan, Tristan Patria, yung mga babaeng nauna doon. Yung iba is kukunin ba na yung partner. Depende kasi yan kung gusto kang galawin or hindi. Pero babayaran ka. Mga 1 a.m. nagsabi si Pulong, lumipat na lang sa bar dun sa Hersey. Okay. Nag-inuman may mga babae hanggang sa nalasing na talaga si Pulong Duterte. Yung isang babae is tinanong siya ni Pulong sino daw yung partner niya. In Bisaya, kinsay mong na kayot, nayutan ba ka? Ana ang babae na oo. Sabi pala nung babae is na galaw siya. Tapos sinabi niya, nagtanong si Pulong na sino dito yung partner niya. Sabi niya na wala. So doon na nagalit si Pulong Duterte. Sinabi din niya na wala akong pakialam sa mga babae, papatayin ko sila lahat. Tapos bumaba kami, nagpanik na kami. Ganun pala ang kwento, mga kababayan. So, yun, narinig nyo po. Yun pala ang rason, kaya nagpanik daw po sila. 'Di ba? So, nagsalita na ang isa sa mga babae na booking nila Pulong at binugaw nga nung kanyang binugbog ng almost 2 hours. So ayan na, unti-unti nang lumalabas, unti-unti nang nagsasalita. No, actually itong video na to mga kababayan ay napanood ko lang po ito sa isang Facebook post, no, at saka sa TikTok. Kalat na po ito ngayon, mga kababayan. So sa mga nagtatanong saan po 'yan, hanapin niyo lang po, no, yung babaeng booking, no, na nabugbog nga daw di umano ni Congressman yung bugaw, ay ito na, nagsasalita na nga. So alam nyo na, kaya nagpanic daw itong mga kababaihan kasi nga, nako, ako ayaw ko magsalita kasi bastos pakinggan eh. Nagtanong pa nga daw itong si Pulong kung sino daw ang kabuking or kaiyutan. Sabi nung babae, nagalaw ako. Ang problema lang, sabi nung ni Pulong na, sino? Saan dito? Sabi nung babae, wala dyan. So, nagalit. No, nagalit. Kasi, syempre, sabi, nagalaw. Tapos, tanungin kung sinong gumalaw. Hindi mo maituro. Eh, syempre, once na gagalawin yun, may bayad. Oo. Eh, syempre, kung ako naman kay Pulong bilang practical, hindi naman po siguro ako magbayad. 'Di ba? Nung walang magpakita. 'Di ba? Kung sino ang gumalaw. So yun po mga kababayan, klarong-klaro po at kitang-kita nyo po. Ito na nga, una lumabas nga itong binugbog, nagsalita at nag-file na nga ng kaso sa DOJ. And then yung pulis, no, yung bodyguard ni Pulong, dalawang bodyguard na nakasuhan na din at di ko sure kung natanggal na sa pwesto kasi according kay General Jean Pajardo na tagapagsalita ng PNP ay kinasuhan nga daw ito dahil sa di umano'y dapat ang pulis ang magpapatupad, no, ng kalinisan, kahusayan at mag-ano sa mga gulo-gulo, ay pinapanood lang daw nila di umano itong bugaw na binubugbog ni Pulong ng almost 2 hours at itong pulis pa nga daw na bodyguard ni Pulong ang humarang sa pinto ng bar para hindi makalabas itong bugaw. Diba? So, yun po ang isa sa rason na kung bakit itong dalawang pulis na bodyguard ni Pulong ay natanggal sa serbisyo. Diba?
O, 'di ba? Oo. So, yun po yun na mga kababayan. Yun po ang kwento. So, napanood nyo naman po yung unang mga videos no, na nagsasalita yung bugaw. Ito naman ngayon, yung binugaw. Huwag po kayong magalit sa akin ha. Ito po yung term, yung pukpok. O, kasi ano bang tawag dito? Yung, sige, Englishin na lang natin. Prostitute. Oo, ayaw nyo ng salitang pukpok kasi masakit. O sige, prostitute. Para medyo social. Or sabihin natin call girl. Para medyo ano, call girl ganun-ganon. So 'yon mga kababayan ay lumalabas na ito ngayon. Kalat na ito ngayon, mga kababayan. Ako, sabi ko nga sa inyo tigil-tigilan niyo na 'yan, mga ganyang bagay. Alam niyo, para sa akin ha, not only for not only for Congressman Pulong, but also sa mga lalaki dyan, sa mga tatay, sa mga kuya, na alam naman natin na may mga asawa kayo. Okay lang naman siguro, ganyan, kasi wala namang mawawala sa inyo. Parte talaga ng mga lalaki yan, lalo kapag malibog, manyakis, hindi kontento sa isang puki, maghanap ng ibang puki. 'Di ba? Kasi alam nyo, pag lalaki kasi, pag walang asawa, sabihin single. Pag may asawa, sabihin married. Gano'n na yan, 'di ba? Wala namang mawawala sa lalaki, kahit pa-umute ka na 1,000 dyan wala, hindi naman ikaw mabuntis, makakabuntis ka lang. Wala namang mawala. Ang problema diyan, kung ang yung ginamit, 'di ba? Or yung biktima mo or yung tinira mo ay malinis, paano kung may sakit? Kasi tandaan ninyo, sa 1 linggo dito, hindi lang 100 titi ang nagagamit niyan. May hinihimas nila, may sinusubo nila, may kinakain nila, may nagpapaiyot pa sila. Kasi yan yung trabaho nila Ang problema kasi dyan, kung may sakit, tapos gagamit ka rin sa asawa mo. Di ngayon kung may sakit, damay-damay na to. Okay lang kung ang asawa mo ay hindi na mabubuntis. Paano kung buntis pa ang asawa mo at ginamit mo pa galing sa sinawsaw mo sa ibang sawan, sinawsaw mo din dun sa asawa mo. Ang problema dyan kung may sakit, tas buntis pa. Di ngayon, may sakit ang bata, madadamay pa. Alam nyo naman ngayon na according nga sa statistics, sa aking pagre-research, na ang Pilipinas po ang pinakamataas na may kaso sa HIV or AIDS. Di ba? Kaya dapat pag mga ganyan, actually naman, ako naman, hindi ko naman ina-underestimate yung mga gumagamit ng pukpok or mga prostitute or mga call girl. Ang sa akin lang kasi, hindi natin alam Diba? Kahit sabihin nating malinis yung babae, ginagamit natin. Diba? Paano kung unang sumausaw sa kanya, may sakit yun? Tas doon pa ibinuga sa babae, tapos susunod ka. Ay nako, sabi ko sa inyo, ano pa naman yan? Yung HIV pa naman, ito science to aral ito. Yung HIV pa naman, hindi siya nakakahawa sa baso, sa plato, sa kutsara. Nakakahawa yan siya sa sexually transmitted disease. Yung kapag ipinutok mo yan sa loob, nakuha ng babae, tapos sinawsawan ng iba, tapos, di ba, syempre, pinutok sa loob, naipon sa loob, bakterya yun virus yun tapos pagkatapos yung sumausaw, pinutok niya sa loob, meron na yun, madumi na. Tapos pagkabukas, naligo si babae, akala mo malinis, sasawsawan mo rin, tatransfer yun sa'yo. Paano hindi matransfer? Binumba mo ng binumba, syempre papasok din yun ng papasok sa'yo. Ngayon, tapos pag uwi mo, bubomba ka rin sa asawa mo. Diba? Wala namang problema sa ganyan kasi nga, rights nyo naman yan. May mga titi kayo, may mga poke kayo, sa inyo yan Ang problema lang kasi bilang delikadesa Okay lang sana kung magaganyan kayo, kung mga hindi kayo kilala. Mga wala kayong pangalan. May mga pangalan kayo Diyos ko, mga public servant pa, bukod sa public servant, mga artista. Hindi nyo talaga makaligtaan yan. Alam nyo, meron natin kasabihan, wala namang baho na hindi nangangalingasaw. Diba? Walang tubig na nahahawakan, tumatagos. Meron kasabihan na, matalino nga ang matching, naiisahan pa rin. Ngayon, ito na, mga kababayan, ang katotohanan. Lumabas na at nagsalita na itong binugaw o itong prostitute na kung ano ang kalakaran at paano nagalit itong si Kong. Kung anong kadahilanan. So, yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. Thank you. Bye-bye.